Kapayapaan po ang sumaating lahat. Brother Aaron Bruso po, isa sa inyong mga lingkod sa kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Sa araw po na ito, hindi lamang isang magandang araw ang ipinagkaloob sa atin ng Diyos, kundi isang pinagpalang araw. Blessed, dahil ginagabayan tayo ng Diyos sa ating mga plano. Alam nating hindi tayo maliligaw ng landas, dahil mula ng pagmulat ng ating mga mata, ay ipinanalangin at ipinagtagubilin natin ito sa Diyos. Para patuloy tayong nasa tamang daan at masimulan natin ng maganda ang araw na ito, ating tanggapin ang aral mula sa programang Blessed Day. Simula ng umaga at damhin ng pagpapala, araw ay gawing payapa na Espiritong Banal ang kasama. May matibay na pag-asa, tayo ay mga pinagpala na tanging sambin ng puso. Ama, salamat po. Sa atin ng mga mananampalataya sa salita ng Diyos, napakahalaga po na sa bawat araw na dumaraan sa ating buhay ay meron tayong guide na nagiging batayan ng ating meditation o reflection. Kaya't sa bahaging ito ng Blessed Day, aming buong lugod na ipaglilingkod sa inyo ang daily reflection na hango sa mga aklat na sinulat ng kapatid na Hiel na siyang pangunahing lingkod ng kabanal-banalang Iglesia. At ang daily reflection natin para sa araw na ito ay hango sa daily reflection na Love Notes. God planned to give us something very special so that we would gain eternal life with Him. Hebrews chapter 11 verse 40. Before God created man, He first prepared a perfect place where they will live. It was a holy place called Eden, where life was so perfect. All other creations were given under the dominion of men. God has planned it, but the curse of death entered because of sin. God's intention is the same for us today as in the days of old. His plan is special for us. It is 1,000 years of kingship on earth and eternal life in heaven. We are special. Na ipinaghanda ng Diyos ng lalong mabuting bagay tungkol sa atin upang sila'y huwag maging sakdal na bukod sa atin. Hebreo 11:40. Bago nilikha ng Diyos ang tao, naganda muna siya ng perpektong lugar kung saan sila titira. Ito ay isang banal na lugar na tinatawag na Eden, kung saan napakasakdal ng buhay. Ang lahat ng iba pang mga nilikha ay ibinigay sa ilalim ng kapangyarihan ng mga tao. Ang Diyos ang nagplano nito. Ngunit, ang sumpa ng kamatayan ay pumasok dahil sa kasalanan. Ang layunin ng Diyos ay hindi nagbabago, nanatili na espesyal ang kanyang plano para sa atin. Ito ay 1,000 taon na paghahari sa lupa at buhay na walang hanggang sa langit. Espesyal tayo. Shalom po, sister. Hindi po muna ako makakasamba. Wala naman pong problema. Kailangan lang po ako dito sa bahay. Opo, okay lang po talaga ako. Miss pa po. Kasama mo sa mga nararanasan
A blessed day to all! Kayo po ay kasalukuyang nanonood ng programang ipinaglilingkod ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Hindi madali ang mga pinagdadaanan ng mga kabataang nag-aaral sa kasalukuyan. Hindi po mga school activity ang tinutukoy ko. Yung challenge ng pagbabalanse ng ating mga kabataan sa kanilang ipinagtatagumpay na pag-aaral sa itinataguyod nilang paglilingkod sa Diyos. Sadyang mahirap pong timbangin ang dalawang bagay na parehong mahalaga. Ngunit tiyak na may paraan na maipagtatagumpay natin ng sabay ang dalawang mabuting bagay na ito. Ito ang nais ng segment na Youth Worshiping God na ipaglilingkod sa atin. Kaya tayo na po, tunghayan ang episode para sa araw na ito na pinamagatang Study pa more, Serve pa more. Kapayapaan po ang sumaating lahat. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Ana Eliza Andiva. Muli po ninyong matutunghayan ang isa na namang makabuluhang pagtatanghal sa segment na ito na pinamagatang Youth Worshiping God.
episode na aming ipaglilingkod ay naglalayon na maipaunawa kung gaano kahalaga ang pag-aaral at ang paglilingkod para sa mga Kristiyano, lalo na sa mga kabataang Kristiyano. Kaya naman, kayo ay aming inaanyayahan na tunghayan ang aming pagtatanghal na pinamagatang Study pa more, serve pa even more. Simulan natin sa isang katanungan. Paano nga ba natin susukatin ang salitang sapat? Sapat para mabuhay. Gaano ba karami o kakaunti ang salitang sapat? Well, magtuturo ka ba pagka-graduate natin? Di ko pa alam eh. First things first, madali lang yun pag andun ka na. Bakit? Ako kasi hindi eh. Ang hate kasi ng sweldo. Ano ka ba? Malaki na yun. Isipin mo ha, tumanda na nga tayo ng ganito eh. Nakapag-aral lahat na. Wala nga tayong 100 araw-araw, pero nabubuhay tayo. Yun pa kayang ganong sweldo? Hindi pa ba sapat yun? Sa bagay, ewan ko. Karamihan sa mga nagtatrabaho, nakakatanggap ng sahod at minsan malaki pa. Pero kulang daw. Siguro, relative ang salitang sapat. Parang beauty, happiness, peace. Depende sa perspective, kanya-kanya ng attribution. Paano nga ba natin sasabihin ang isang tao ay mayaman kung sa isip niya ay marami pang kulang sa kanya? Sa kabilang banda, paano din natin sasabihin ang isang tao ay mahirap kung sa puso't isip niya ay nasa kanya na ang lahat? Ano ngayon ang pamantayan ng pagiging mayaman? Ano rin ang sa mahirap? Hindi kaya sadyang mapaghangad lang ang tao kung kaya't ang bagay na sapat ay tinitignang kulang? Kung minsan, sa pagpupumilit nating abutin ang ating mga pangarap, lalo lamang pala tayong napapalayo sa tagumpay na sadyang nakalaan na para sa atin. Pag nasa paaralan kasi tayo, maraming pangarap. Lahat maganda, lahat masaya. Punong-puno ng buhay, kulay at pag-asa. Marami ring pangako, bulaklak, rainbow, paru-paro. Minsan pa nga, sa pagpikit ng mga mata mo, nai-imagine mong may lumalapag na mga konfeti sa ulo at balikat mo. Tanda ng iyong imahinasyon na bukas, luluhod ang mga tala. Masakit mang tanggapin, hindi man palagi, ngunit kadalasan ang lahat ng ito ay eksaktong kabaliktaran ng katotohanan ng buhay. Sa pagpili pa lamang ng paaralang balak mong pasukan, makikipaglaban ka na sa mga kagaya mong gusto ring makapag-aral. Kailangang maabot mo ang pamantayan. Sa isang mabilis na pagtingin, makatapos ka man, makikipaglaban ka pa rin sa mga kagaya mong nakatapos din. Libo, para sa kakaunting trabahong naghihintay. Trabaho na wala ni katitingman sa imahe ng magandang buhay na mga pinangako sa atin ng una. Sa mga ganitong sitwasyon, ay pinapaunawa sa atin na hindi masama ang pagkakaroon ng motibasyon sa pag-aaral. Ang nais lang na iparating ay huwag tayong umasa sa kayamanang hindi nananatili. Dahil ang knowledge ng mundo ay kasama rin sa mga kayamanang kumukupas at nananakaw. Kung minsan, sa pagpupumilit nating abutin ang ating mga pangarap, lalo lamang pala tayong napapalayo sa tagumpay na sadyang nakalaan na para sa atin. Anak, mag-aaral ka mabuti ha. Yan lang ang may pamamana namin sa iyo. Hindi nananakaw niyo naman. Opo, ina. Nandiyan po si Doktora. Yes po, ako po yung doktora dito. Sino pong doktora yung hinahanap? Si ano po? Si Doktora Jesserela May Magsik. Si Mami. Naku, ayun, matagal nang pahinga sa bahay. Marami na rin siyang dinaramdam. Tsaka, hindi ka na niya rin maaalala, sir. Hindi ba talaga nananakaw ang talino? Magkakamali ba ang Biblia sa kanyang mga turo sa atin? Kung hindi man manakaw ng tao, sayo at sa gusto mo, kukunin ito ng panahon sa iyo. Kahit ikaw pa ang pinakamagaling na abogado, kapag matanda ka na, may kukuha pa ba sa iyong serbisyo para ilaban ang kanyang kaso? There's no substitute to having a degree. Kahit paano balibaligtarin, iba pa rin ang may pinag-aralan. Kung ikaw ay isang anak, pamangkin o apo, na pinag-aaral ng nanay at tatay mo, tita, tito, lolo o lola, mahalin at pahalagahan ang mga gawa nilang yan.
Walang kapantay na regalo ang edukasyon. Napakaraming bata ang gustong mag-aral kagaya mo. Huwag mong sayangin ang pagkakataon na nabigay sa'yo. Kaya mag-aral ng mabuti. Hindi naghihintay ng kapalit ang mga magulang. Pero muli, kahit paano bali-balik na rin, walang pagsidla ng saya ng isang magulang na mareguluhan ng kanyang anak mula sa pinagpawisan nito. Mare, tingnan mo tong bagong biling bag ng anak ko. Ang ganda, di ba? Sweldo niya kasi kahapon. Ay naku, Mars. Ako din, tignan mo. Binilan ako ng bagong sapatos ng panganay ko. Galing kasi sila sa Divisoria. Tignan mo, ang ganda, di ba? Mura lang yan. Hoy pare, kumusta? Mukhang nakakaluwag-luwag ka ngayon pare ah. Hira ka na kasi mag-overtime. Oo pare, yung dalawang anak ko kasi pare, may trabaho na. Kinausap nila yung nanay nila, sila na daw magbabayad ng kuryente at tubig. Malaking luwag sa aming mag-asawa nun pare. Wow, ganun ba pare? Ang swerte mo naman sa mga anak mo. Sobrang swerte talaga pare. Walang kaumay-umay kang ikakwento ng mga magulang mo sa mga kaibigan nila. So sobrang pagka-proud sa'yo. Ikaw ang the best sa mga magulang mo, kaya pagbutihin mo ang pag-aaral mo. Sana ang mga magulang mo ang maging motibasyon at inspirasyon mo sa pag-aaral mo. At hindi ang cute sa school nyo na walang alam gawin, kundi ang magsuklay ng buhok at magpulbos sa mukha. Oo na, andun na tayo. Mahal mo siya at mahal ka din niya. Pero mas mahal kaya ang gastos sa'yo ni nanay at tatay. Kaya mag-aral ka ng mabuti. Sadyang iba-iba ang tao, kaya iba-iba rin ang mga gawa ng Diyos sa buhay natin. Ngayon, kung ikaw naman ay kabataang hindi nagkakaroon ng kapalaran ukol sa pag-aaral, una, hindi pa huli ang lahat. If you have the chance, go for it. Pangalawa, if circumstances don't allow you anymore, hindi dito natatapos ang mundo o buhay mo. Life has a lot of things to offer. Kulang nga ang buong lifetime para ma-experience lahat ng bagay sa mundo eh. Kaya don't be sad about it. Hindi guarantee ang education for success. At hindi rin ibig sabihin na failure na ang isang tao kung hindi siya nakapag-aral. At higit sa lahat, may makapangyarihang Diyos na nakababasa ng laman ng puso mo at yan ang magbubukas ng landas patungo sa sarili mong tagumpay. Tagumpay na para sa iyo. Sa iyo lang. Own it, claim it. Kaya sa huli, tayong lahat ay may isang gawain. Ano man ang kalagayan mo ngayon, lahat tayo ay dapat sumamba, maghandog, dapat umawit at dapat manalangin. Sa mga gawain ito, binabasa ng Diyos ang puso natin, kaya gawin mong malinis at tapat. Sa puntong ito, nasasabi at napapatunayan natin na pantay-pantay at patas ang Diyos sa lahat ng kanyang mga anak. Dalawang bagay lang ang nais kong itanim sa mga puso ng mga tagapanood, lalo na sa mga kabataan. First, there is more to life than money. Hindi puro pera lang ang buhay. Mas lalong hindi pera ang meaning ng buhay. Kung pera ang pinaka-importante sa buhay, di sana lahat tayo nang ipanganak pinabaunan na agad ni Lord ng pera sa kamay. Nung ipinanganak ka, healthy ka. May family ka at may peace of mind ka. May baby ba na paglabas niya sa nanay niya, stress na siya agad? Kaya mas pahalagahan mo ang health mo kaysa sa pera. Ang family mo kaysa sa pera. Mas importante ang peaceful life kaysa sa pera. Yan ay ilan lang sa mahalagang bagay na hindi matutumbasan ng pera. Second, at siyang pinaka-importante sa lahat, unahin mo palagi ang Diyos. Mas lalo kang maglingkod sa Diyos. Sa timbangan ng priorities, mas mabigat dapat ang ministeryo over studies. Kailangan mo ang Diyos habang nag-aaral ka. Paano ka tatawag sa Kanya kung di naman kayo close? Kasi nga, palagi kang absent. At sa totoo, sa buong buhay natin, kailangan natin ang Diyos. Kailangan mo siya kapag mag-board exam ka na. Kailangan mo siya kapag maghahanap ka na ng work. Kailangan mo siya para mahanap ang iyong the one. Kailangan mo siya kapag manganganak ka na o ang asawa mo. Kapag nagpapalaki ka na ng sarili mong anak. Kailangan mo pa rin siya kapag nagkakasakit ang mga anak mo. Kanino ka ba tatawag? Kapag gabing-gabi at wala pa ang anak mo, kanino ka mananalangin na sana wag silang mapahamak? Hanggang sa
magkaapo ka. Kailangan mo ang paggabay ng Diyos sa buhay mo. Be close to God every time, every moment of your life. Kapag marami nang sumasikip sa katawan mo, retired ka na, kapag mag-isa ka na lang, na naiiwan sa bahay dahil busy na silang lahat sa kanya-kanya nilang buhay at tanging tumba-tumba mo na lamang ang nag-iisa mong matapat na kaibigan. Paano kung di kayo close ni Lord? Kasi nga, busy ka nung bata at malakas ka pa. Kaya habang nasa kabataan ka pa ngayon, ay huwag mong pababayaan ang pagkakatipon, paglilingkod, at pagsamba sa Diyos. Ayon sa Hebreo, Kapitulo 10, versikulo 25 ng Revised Tagalog Popular Version, huwag nating kaliligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon, gaya ng ginagawa ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa, lalo na ngayong nakikita natin na malapit na ang araw ng Panginoon. Because that will be your best investment in life. Kaya bago matapos, ay mag-iiwan ako ng isang payo na nasa Diyos ang tunay mong success sa buhay. Kaya, unahin mo siya. Yakapin natin ang tunay na kahulugan ng pagiging Kristiyano sa pamamagitan ng time management sa pag-aaral at sa paglilingkod. Bilang mga kabataang Kristiyano, ibinigay sa atin ang kalakasan upang kumilos tungo sa ating kaligtasan. Kaya gamitin natin ang ating lakas sa paglilingkod at pagbibigay ng mataas na antas ng kapurihan sa Diyos, gamit ang ating angking talino at talento na ipinagkaloob niya rin naman sa atin. Sana ay patuloy niyo kaming samahan sa mga kasunod pa naming pagtatanghal na nagpapakita ng saya ng buhay bilang mga kabataang naglilingkod sa Diyos. Dito lamang sa Youth Worshiping God. Maraming salamat po. Tayo po ay sumapit na sa dulong bahagi ng ating programa. At bago po ang pansamantalang pagtatapos ng programang ito, tayo po ay mag-ukod ng isang panalangin upang ating hingin ang patuloy na pagpatnubay at pagpapala ng Diyos sa mga kasunod pang araw at oras na atin pong lalakaran. Inaanyayahan ko po kayo na pumikit, sama-sama nating ipaabot sa ating dakilang Diyos ang ating panalangin. Aba, dakilang Panginoong Diyos, Ikaw na makapangyarihan sa lahat. Ikaw na nagbigay sa amin ng mga mabubuting pagkakataon upang ang mga lingkod mo na nasa kabataan at maging ang mga kapatid na nasa kakaihan pa na makapag-aral sa buhay na ito at sa iba't ibang aspeto ng amin pong mga buhay, ay patuloy kaming mga tuto at magkaroon po ng maraming mga karanasan. Panginoon, sa diwa po ng aral na aming tinanggap sa umagang ito, inihiling namin sa iyo, sana po ay patuloy mo kaming pagkalooban ng eagerness, ng pagnanasa, na kami po ay lalong matuto sa maraming mga bagay. Higit na nga, matuto kami sa iyong mga dakilang aral na nais mong maunawaan ng bawat isa po sa amin. Panginoon naming Diyos, pagpalain mo po ang amin pong mga ginagawang mga pag-aaral. Sana po ay lagi mo kaming masumpungan na natututo kami sa bawat sitwasyon at pagkakataong kinakaharap po namin. Maaaring sa mga problema, sa mga pagsubok na amin pong kinakaharap, sana po ay maunawaan namin ang mga dahilan mo kung bakit mo po pinapayagan at pinapahintulot na amin pong maranasan ang mga bagay na ito. Sana po, Panginoong Diyos, ay matuto kaming palagi sa tuwing kami po ay iyong tinuturuan ng iyong mga banal na aral. Hindi lamang upang kami po ay sumagana o dumami ang kaalaman namin sa amin pong mga sarili, kundi upang lalo kaming makagawa ng maraming bagay na ipaglilingkod sa iyo at sa iyong kabanal-banalang iglesia. Pagpalain mo sana kami, Panginoon, na sa lahat ng amin pong mga natututuhan sa araw-araw na kalubo po sa amin, magkaroon kami ng pagkakataong lumawak pa ang mga bagay na maipaglilingkod namin sa iyo at sa iyong iglesia, maging sa amin pong mga kapatid, upang kung maggagayon, Panginoon naming Diyos, ang lahat ng mga bagay na ito
ay magawa naming sa ikapupuri at ikaluluwalhati lamang ng iyong dakilang pangalan. Panginoon naming Diyos, kung kami man po ay may mga naabot na, kung kami man po ay marami na pong natutuhan sa buhay na ito, sa mundong ito, sana po ay huwag kaming tumigil sa mga pagkatuto, kundi hangarin po namin na matuto pa, makaranas pa ng lalong maraming mabuting bagay sa buhay namin, upang sa ganito, Panginoong Diyos, ang patuloy pong paglago, ang patuloy pong pagsulong ay masumpungan mo sa bawat isa po sa amin. Panginoon, pagpalain mo po ang panibagong araw na ito ng amin pong mga paglalakbay, ang iyong banal na kapayapaan nawa, ang siyang patuloy po naming maranasan sa araw na ito. Ang lahat ay amin pong hinihiling sa iyo at idinadalangin sa pangalan mong Kristo Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Maraming salamat po sa inyong pagtangkilik sa palatuntunang ito ng kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Kung nais po ninyong mapanood ng iba pa naming programa, mag-subscribe sa ating YouTube channel na The Most Holy Church at bisitahin ang aming Facebook fanpage na MHC Media. Upang lubos po ninyong makilala ang kabanal-banalang Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus, bisitahin ang ating official website na www.mostholychurch.com. Para naman po sa inyong katanungan, prayer request, o libreng Bible study sa inyong tahanan, i-post lamang ang kahilingan sa comment section ng programang ito. Maaari din po kayong tumawag o mag-text sa mga sumusunod na numero. Sa Smart o Talk and Text, 0909-555-5009. Sa Globe o TM, 0926-383-0454. Sa Dito SIM, 0991-419-2027. At sa landline, 8255-6949 o 8553-0946. Maraming salamat po. Salamat.